Okay, right yan. Welcome back sa Robiro TV. At kumusta po mga kaibigan? At ito nga, no, mayroon lang po tayong napanood na isa pong balita patungkol nga ito sa mga nawawala po, no, na mga sabongeros. At ito nga si East OG Boyeng Remulla ay mayroon palang pangako, no, sa atin pong mga kababayan na kaanak nito pong mga sabongero, mga kaibigan, na ang pangakong ito ay para bang napako. Dahil nga ay alam po naman natin na nasa isang taon mahigit na po ang pagkawala ng mga sabongero at hanggang ngayon ay wala pa rin pong nakamit na hustisya, mga kaibigan, na kaya ay nasabi ko na sana po ay hindi nga rin po ito mangyayari dito po sa kaso natin pong sinusubaybayan, ang kaso po ng Digamos Leakes, mga kaibigan. Dahil nga ay sa nangyayari po dito sa video, mga kaibigan, na parang napagtanto ko na parang ganito rin po ang mga sinasabi ni SOG Boyeng Remulla sa kaso nga ito pong Digamos Leakes, na malapit na raw na mahuli itong si Arnie Tevez. Pero hanggang ngayon nga, simula nung naglabas na po sila ng warrant of arrest, ay wala pa rin pong balita kung nasaan talaga itong si Arnie Tevez, mga kaibigan. Kaya ay panoorin muna natin ang video na ito para ay sama-sama po tayo magbigay ng ating pong mga sari-sariling opinion. Anak ng isabong. Tila nakahinga ng maluwag si Aling Carmelita matapos makausap si Justice Secretary Boyeng Remulla. Kasama si Aling Carmelita sa kinatawan ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero na nakipagdialogo sa kalihim ng DOJ. Dito lang, mga kaibigan, no, sa atin pong narinig na ito nga si Lula ay umaasa po siya dito nga sa pangako ni SOG Boyeng Remulla na makamit po nila ang hustisya. Ang video na ito, mga kaibigan, nasa 9 months na po, no, ang nakalipas. So matagal na rin po, no, ang pangako, pero wala pa rin pong nangyayari, mga kaibigan. Kaya ay masakit po para sa mga kaanak nito pong mga biktima na ay pangako lang pala ang nangyayari, mga kaibigan. Dahil nga ay nasa isang taon na higit na po ang nakalipas. Wala pa rin pong hustisya na nangyayari. At yun nga ang sinasabi ko, na sana po ay hindi po mangyayari dito po sa Digamos Leakes, mga kaibigan. Sabi raw ni Remulla, gagawa niya ng paraan na mapabilis ang resolusyon ng kaso. Bigyan lang daw po siya ng ilang days para ma-release ang resolusyon, Ako, para mabigyan na kami ng hustisya. Wala namang binigay na timeline si Remulla sa resolusyon ng mga kaso. Sabi niya, hindi niya kayang ipangako ang mga bagay na wala naman siyang kontrol. Pero hihimukin daw niya mga law enforcement agency na agad resolbahin ang kaso. Magtutuloy-tuloy din daw ang dialogue sa pamilya ng mga biktima. Nag-agree kami magkaroon ng regular dialogues. Hopefully every second Wednesday of the month. January susunod, magkikita kami ulit. Dagdag pa ni Remulla, tuloy-tuloy ang investigasyon at pagkalap ng mga ebidensya. May nauna nang naisampang reklamo ng kidnapping ang NBI laban sa ilang tauhan ng NCRPO, kaugnay ng pagkawala ng 4 na sabongero sa Cavite noong 2021. Ito lamang Martes, naglabas ang CIDG ng computerized composite sketch ng 2 hinihinalang suspect sa mga pagdukot. Tiwala rin si Remulla na makikipagtulungan sa investigasyon ng mga operator ng mga sabungan. When the compulsory process of law takes its hand into the case, everybody is supposed to cooperate. If you are to be a witness, resource person, or in whatever capacity necessary. Umaasa naman ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero na magiging maganda ang Pasko nila ngayong taon. Sana ngayong Pasko makuha na namin yung positive na resolution para mabigyan naman po ng hustisya. Sana pa-Christmas na niya sa amin na ilabas na yung resolution. Sa ganun po, luminaw ang usaping ito at makamit namin kahit paano yung justice. okay, right yan, mga kaibigan, at narinig na natin, no,
at umaasa po ito pong mga kaanak nito pong mga nawawala po ng mga sabongeros at sabi ko nga ay nasa 1 taon na higit na po, no? At kung atin pong napakinggan masyado ito pong mga pahayag ni S.O.G. Boyeng Remulla ay kung napansin po ninyo mga kaibigan ay katulad din po dito po sa mga sinasabi niya sa kaso po sa Digamos Likis mga kaibigan, no? At yun nga ang akin pong parang napagtanto dito sa video na ito mga kaibigan, no? Na sana, no? Na sana ay hindi po matulad dito ang kaso na ito nga ang ating sinusundan, no? Ang kaso po ng Digamos Likis at ang mga kaso pa na mga nangyayari na patayan dyan po sa Negros Oriental dahil nga ay marami po, no, ang mga kababayan po natin na naging biktima po at sana po, no, ay agaran na po na mabigyan po ng hustisya at ito nga si Arnie Tevez at sa ngayon po ay hindi man po talaga siya convicted dahil ay hindi po man po napatunayan na siya talaga ang mastermind, pero sana po ay gagawin po nila ang agaran pong aksyon na mahuli na po itong si Arnie Tevez at yung mga hindi pa nahuli no nasangkot po sa kaso na ito para po ay maimbestigahan na at malinawan po ang lahat mga kaibigan na ito bang pinaglaban ng ating mga kababayan dyan po sa Negros Oriental na makamit nila ang hustisya ay mayroon bang talagang pag-asa na makakamit ang hustisya. Huwag po yung ganito po ang pangyayari na puro na lang po salita na alam po ang lugar kung nasaan at katulad po dito mga kaibigan, no? Mayroon na po mga suspect na mga nahuhuli, mayroon na pong tinuturo na mastermind, pero 1 taon higit na wala pa rin pong nangyayari mga kaibigan, no? So masakit po isipin sa mga kababayan po natin na naghahangad na mabigyan po ng hustisya ang kanila pong mga kaanak na naging biktima sa mga patayan o yung mga dinudukot na mga sabungero at hanggang ngayon po kaya ay siguro yung iba ay nawala na po ng pag-asa at kaya nga ay mayroong nag-alok sa kanila na pera ay tinanggap na lang po siguro nila mga kaibigan. Hindi natin masisisi ating mga kababayan na tumanggap po, no, ng pera dahil nga sa parang wala pong patutunguhan ito pong kanilang pinaglaban kung ganito po ang ating maririnig, no? At yun nga ang sinasabi ko na sana po ay hindi rin po matulad ang kaso po ni late Gov. Ruel Digamo at sa iba pa po na mga biktima dyan po sa ating mga kababayan sa Negros Oriental dahil ay masakit po, no? Na mismong tayo nga ay nagtalakay lamang ay umaasa na rin po tayo na makamit na po ang hustisya at malapit na po, no, ang hustisya, pero sa ngayon po, no, ay talagang wala na po tayong update kung mayroon na ba talagang ilang porsyento na ba na ay itong si Arnie Tevez ay mapauwi na sa Pilipinas mga kaibigan, no? So wala na po tayong naririnig pa na mga balita, update po dito at patungkol po doon kay Atty. Topacio, hindi na po yun magsasalita dahil nga ay pinalagan po yun, no, ng isang sa korte na wag na po siyang dada ng dada sa social media mga kaibigan. No, meron po tayong nabasa dyan, no, na balita, no, nakalimutan ko lang po yung sa People's Tonight ata yun mga kaibigan, no, People's Journal Tonight. Meron pong balita, no, na galing po sa korte, no, sa head po ng sa korte ay pumalag kay Topacio na wag po siyang dada ng dada dahil nga ay alam po naman natin marami na rin po ang nainis doon kay Topacio. Pero si S.O.G. Boyeng Remulla siyempre ay pwede po siya magbigay ng update sa kaso mga kaibigan, ano? Siya po ang Chief Justice at yun nga ang ating inaasahan na mayroon pong mga update na kanila pong
ipalabas. Pero ang atin pong mga napanood ay halos pabalik-balik lang po yung mga sinasabi na andyan nga sa Timor-Leste at mayroon na raw bahay dyan po sa Timor-Leste. Kaya nga ay kung alam po nila nandyan po sa Timor-Leste, bakit po hindi po nila ginawan po ng paraan para po ay mapuntahan at mahuli po, no? Ma-serve po ang warrant of arrest dito pong kay Arnie Tibes. Alam po natin na mahirap din po kasi nasa ibang bansa, pero kung mayroon naman po sila na dineklara na terorista kung ang si Arnie Tibes, at bakit ay hanggang ngayon wala pa rin pong lumabas na warrant po, sinasabi po nga pagdeklara na terorista kung si Arnie Tibes, dahil nga ay pagka lumabas po yung warrant ay pwede na po sila na makipag-ugnayan sa United Nations at pwede nang kumilos ang mga Interpol, mga kaibigan, at dyan po ay madali na po na mahuli itong si Arnie Tibes kung nandyan talaga sa ibang bansa. Hindi po natin alam kung totoo nga na nandyan pa sa ibang bansa ito nga si Arnie Tibes, di ba? So sana po, no, ulitin ko po, ako po ay umaasa na hindi po matulad po dito na pangako na napako, mga kaibigan. Kung ano po inyong masasabi, pag-comment lang po sa ating comment section at babasahin po natin ang lahat yan at atin pong re-respetuhin. Ano? At ako po muli ay magpasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa aking mga ginagawa po na mga update reaction video dito nga sa aking YouTube channel at sa aking Facebook feeds. At kung nagustuhan po niyo ang video na ito, i-like naman po at i-share, no, kung maaari. At see you po sa next video ko. God bless. At ingat palagi, saan man tayo naroon.